Kailan nag-record, dun pa ako sinisipon. Ano ba nangyayari? Wait lang. Wait lang, mag-ano tayo ng highlight. Parang hindi na masyado kita yung highlight ko. Hi mga amigs! Welcome back to Wait Amigs, Let Me Explain. It's your amigas Pat and Shen. Two amigas, one brain cell. And today's episode tungkol sa mga friendship na akala mo dati hindi tatagal pero ngayon ride or die. At in minsan, hindi love at first sight. Minsan, inis at first sight. Pero ngayon, girl, hindi na tayo mapag-iwalay. True. Kaya kung may kaibigan kang dati, gusto mong sipain, legit. Pero ngayon, siya na ang emergency contact mo. This episode is for you. Okay, so amigs, magkwentuhan muna tayo. Let's tell our audience kung paano ba talaga nag-start yung friendship natin kasi Diyos ko parang hinukay pa natin sa baul to. Ano bang first impression natin sa isa't isa? Oh my God, that's so interesting, to be honest. Ang fun nito episode, no? Nakakapag-reminisce tayo. Nag-meet kasi tayo, biochem. Yung first ever course talaga natin was biochemistry. Yung akala natin kakayanan natin siya. Hindi ko alam bakit tayo. To be honest, hindi ko rin alam ba't ako nag-biochem. Shout out kay Sir PJ na na-market po kami sa biochemistry. Fast track to med. Na, true. So, first batch of biochem. And then, actually, shout out po kay Lowell. The orientation day was everyone was there in the Animo Center. Yun. Tapos, siya yung naka-ano, Doc Martens na boots. So, talagang distinct sa akin. Oh my God, si Lowell naka Doc Martens na boots. So, parang ginajudge namin siya ng mom ko. Parang, ay, social, grabe tong baklang to. Sobrang ganon. Tapos, wala, hi, hello lang. Hi, hello. Tapos, small talk here and there. Until, yun nga, nung first day. Yun, yung first day, doon na kami nag-click. Si Lowell kasi, ang mga kasama, si Tara, tsaka si Lois. Yung parents kasi nila, kakilala ng mami ko. Taga Laguna kami lahat. Tapos sabi ng mami ko, sila yung mga samahan mo kasi mga anak yan ng mga kaibigan ko. Mas So, parang merong ganun palang setup. first day of school, nag-aantay tayo makapasok sa room. And then, di ba dun sa hall, may conference table doon. Oh, yeah, yung sa may palabas, tama? Oo, nandun na kayo. Tama na sila Lowell, tas nakaupo tayo sa conference table. And then, biglang dumating yung isang blockmate natin. Tapos, yun talaga, first day na nakasama kita, first time na nakasama kita. Tapos, ang unang-unang lumabas sa bibig mo, hindi pantay yung blush on nito. Tapos, binubuli niyo siya. Oh my God, hindi ko na maalala yung exact. Pero yung parang, Nagtatawanan kayo. Tapos from there, sabi ko, oh my God, ang pangit ng ugali nitong babaeng to. Sabi, college na, dadalhin niya yung ugali niyang high school dito. oh my God, mix legit. Legit talaga. So simula nun, humiwalay ako. Tapos ang sinamahan ko, yung binubuli niyo. Sabi ko, Oo. awa naman to sa ate girl. Anong binubuli It, niyo? just to justify yung kamalditan ko, sis, hindi talaga pantay yung blush niya. I feel like intrusive thoughts ko yun na nasabi ko out loud. Oh my God, hindi pantay yung blush on itong Kasi babae. yun talaga yung pinakatumatak sa akin. Sabi ko, ano ba yun? Ang bully naman itong babae to. After nun, as in talagang, di ba, buong SEM, hindi tayo nagpapansinan. Hindi ko talaga Pero nung patapos na yung SEM, nagkaroon kayo ng away sa friend group nyo. Si Lowell, tsaka si Xiao, sumasama na sa mga study sessions namin. Na dati kami-kami yung magkakasama sa Starbucks. Oo. Tapos doon, medyo naging ka-close-close ko na din sila Lowell and Xiao. So, tight naman kami, pero may falling off lang din naman. Kasi syempre, hindi pa kami mature nun. And inaamin ko naman din sa sarili ko, hindi pa ako mature nun. So, it meant to happen because kung hindi yun nangyari, amigs, hindi tayo mag-meet. Yung first impression ko sa'yo nun, kasi nga friend mo si girl na sobrang kapal ng blush on, yung parang hindi kita masyado napapansin. Pero sinabi ko lang, ay, ang puti. Ganun lang. Ganun lang yung impression ko sa'yo. Superficial. Kasi hindi pa kita kilala eh. Like, hindi ko pwedeng sabihin na, ay, ang bitch, ay, ang ano. Wala lang, ay, ang puti nito ni si. Pretty, maputi. Ganun lang. So, yun. Fast forward, yun nga, nag-calling off kami nung mga barkada ko before. Nag-transfer ako from Lasal HSI to DLSUD. Tapos, Oh my God, doon, this was 1 year na, no? 1 year after, right? From the first day, yeah. DLSUD na din si ate girl. Ayun, naging close kami. Pero, na-realize ko na ang toxic niya pala
talaga as a friend. Diba? Yung pagka-toxic niya, parang kasing lala nung pagka-blush on, may yung blush on niya, sister. Ang toxic niya as a friend, kaya kinot off ko. And then, parang si Xiao yata or si Lowell, nag-aya na, uy, labas naman tayo minsan. Actually, ako yun. Nung naging okay na kami, nag-aya ako kay Xiao and kay Lowell. Parang term break ata yun. Sabi ko, tara, labas tayo kasi okay naman na tayo. So, from yung 15 na napakadami namin, sister, naging kami na lang nila. Ako, si Lowell, si Xiao. Naging 3 na lang kami. Tapos naging 4. Kasi, nung nag-aya ako, sabi ni Lowell, invite ko si Shen. Sabi ko, ha? Sino yun? Nakalimutan na kita eh, kasi hindi naman kita talaga, as in yung maaalala. Sabi, batchmate natin to, okay to. Tapos yung kwento niya, yung ex-friend mo, yung dati mong friend to, ganyan. Sabi, siya. So, sabi ko, okay. Tapos naalala mo yun sa ano tayo, Santa Rosa. Nag-overnight tayo sa, Overnight tayo sa konto nila Xiao. Tapos biglang, oh my God, nung maliit na lang yung group, naging dun kita na na parang shit, ang bait niya, nagkiklik. Tapos ikaw din, 'di ba? Parang nag-aano na tayo, nagba-back and forth na tayo ng usap. Oo. Parang sabi ko, nag-mature na to. After nun, medyo naging close-close na tayo, di ba? Nag-aya kayo ng Valentine's dinner. Sabi ko, okay, sige. I remember. Kasi pumunta pa Na, kami ng SM noon to buy you a cake. Tapos sinurprise ka namin. Tapos birthday mo, 'di ba? Ang birthday mo ay napaka-important. pero talagang natouch ako doon kasi parang, bira lang kami maging ganito. And mind you, we weren't really talking like all the time eh. Parang low maintenance lang din naman tayo nun. Pero Oo, so nakakagulat kasi bihira lang yung friends ko na gumawa ng ganito tapos sila. nakaunang beses na sinalubong natin yung birthday mo. Oo, sa lubong ng birthday ko. Tapos, ikaw, niyaya mo kami na, uy, gusto niyo ba mag-band? Shout Kasi out po sa mga tao nakakaalala pa ng band at yung mga nakakilala sa akin sa band. Lagi kasi ako ando. may Valentine event sa band. Tapos, hindi sila free. Sabi ko, G lang naman ako. Tapos, ikaw, may friend pa ako na isang isasama. Which is si Kelsey. Okay. Si Kelsey. Si Kelsey tsaka si Verna. Si Kels, guys, isa naming friend. So, itong friend naman, kung paano kami childhood friends na kami, like nursery pa lang yung family namin, we're very close sa St. Paul. Shout out sa St. Paul Pasig Girls, SPCP Girls. So, yun. And then nakita niyo yung stories ko kasi lagi ako nagbabad. As in, every other day, sister, nasa bad ako. Ganon, kulang na namang shareholder ako ng bad. Tapos, she saw my story, sabi niya, uy, lagi kang nasa bad. Kita naman tayo minsan kasi I'm there then. Sabi ko, sure. And then, that was the time na, yun nga, sila si Verna, yung isa kong friend, ex-friend. Tapos ikaw, sabi ko, tara, mag-Valentine ganap sa bad kasi maraming tao, maraming boys. Tsaka free ang girls that time. Walang entrance. So, yun. Doon na nag-start. Yung little group natin. From this friend group, nagkaroon tayo ng isa pang friend group. Which is sobrang na-happy ako kasi parang, oh my God. From the first impression pa natin na we weren't even close before. Tapos naging close tayo. 'Di ba? Tapos ngayon nadadala na kita sa mga ganito. Sobrang happy ko. Tapos grabe, it's always such a good time. Kasi ikaw, very soft-spoken ka. Ako naman, very loud, very energetic all the time. So, nagbabalance out all the time, 'di ba? Oo. Tapos yun, the rest is history. Nagsimula sa blush na hindi ko maintindihan at sa bad. 'Di ba minsan parang hindi agad nagki-click yung dynamic. True. Pero mayroon din naman na, 'di ba yung tayo kasi hindi tayo agad nag-click as friends. Pero nung napasama tayo sa ganitong friend group, doon tayo nag-start na mag-click Yeah. 'di ba? May ganun talaga eh. Pero naisip mo ba, Amix, like, bakit ba minsan hindi talaga click agad ang friend? Kasi doon tayo nag-start. Hindi tayo click, 'di ba? Hindi talaga tayo like on vibe, on the same wavelength that time. Siguro kasi at that time, at that moment, hindi kayo energetically aligned ng tao. Or kaya na-judge nyo agad yung isa't isa. Or maybe it's just the timing of things. Kasi that time, like, inaamin ko, I was very immature. You know, fresh out of high school, first time in college, meeting like a whole range of different people. So, you might say things to impress others, but from the perspective of other people,
people parang ang off. So talaga yung timing din and yung maturity, kaya hindi kayo nagkiklik. Yun din yung energies nyo hindi nag-a-align, no? Di alam. Or meron talagang, oh my God, wala lang, hindi talaga. Alam mo agad din na hindi, 'di ba? Kaya diba lagi natin sinasabi like vibe check. Kasi we have to check muna if okay yung banter, okay yung energy, okay yung dynamic. Meron ba tayong petty moments from before? With us, wala eh. Pero sobrang amazing kasi with us, wala tayong petty moments pero ang dami kong petty moments with other people before we met. Siguro pinaka-petty na yung yung nainis ako sa'yo kasi nang-bully ka. Yeah, or ako, nag-judge agad ako sa person because of the blush. That's the yun. Dun sa dynamic natin, di ba? Yeah. So, sa ibang, yung parang dynamic ko sa ibang tao, meron. Pero sa ating dalawa, parang wala eh. No burn type yung friendship natin. Ayun, pansin ko lang din kasi na lahat ng best friends ko, Libra. Ang difference lang, kasi sabi mo, Click kami agad yung mga Libra best friends ko. Ikaw lang yun. Ay, hindi. Actually, dalawa kayo. Yung LM best friend ko, tsaka ikaw. Yung LM best friend ko, hindi ko din siya kasundo before. Tapos, parang after ilang years, naging kaklose ko na. Tapos, ayun, siya na yung lagi kong, siya na din yung lagi kong, parang body-body. Kahit na, siguro magkakilala kami since 12 years old kami. Tapos ngayon, as in talagang, ang tagal. as in talagang close na close pa rin kami. Kahit hindi kami nag-uusap everyday, pag nagsama kami, magka-close pa rin talaga kami. Ganon. Tapos ikaw, ayun. Ako kasi, iba din kasi yung mga naging friends ko. Tsaka, may mga nagiging solid akong friends. Tapos, yun, may best friend akong guy. Pero ngayon wala na. Yun talaga yung pinakamatagal. Tapos, ikaw na talaga yung yung talagang hindi nga best friend eh, for lifers na nga yung tawag ko sa'yo eh. As in, sobrang, alam mo yun yung parang we met at the most perfect time. Kasi if we were close nung first day pa lang ng bio camp, I don't think na magla-last friendship natin. Kasi we haven't grown. Parang ang dami pa nating kinailangang parang pagdaanan that time. Ikaw din eh, ang dami rin na pagdaanan nun, di ba? That time, dun sa dati kong akala ko best friend ko. Pero parang feeling ko nga napariwala ako ng time na yun because of her. Kasi siya yung parang sinasama tayo. Parang ang pangit ng ng nangyari sa amin. Kailan nag-shift yung dynamic natin? Ayun nga, like, we weren't, like, right then and there, click agad. Parang nag-shift lang din yung dynamic when, yung tayo na lang, yung we got to know talaga each other. Parang nagiging mas seryoso na yung conversations. Kasi, nag-start yun nung apat na lang tayo nila Lowell eh. Tapos may mga moments yun na tayong dalawa nagchichikahan, 'di ba? Yung parang may mga moments na dalawa, yung nag-uusap, tapos yung dalawang yun, kukulitan din. So, parang doon, mas natin naintindihan yung personality of each other. Na parang, hindi pala ito yung maputi lang, maganda lang. Ako in my head. Talagang, oh my God, she gets me. Yung ganon. Tapos, also sobrang nakakatuwa because, di ba we have that phases where friends lang natin pag nagna-night out, friends lang natin kapag ganito. Di ba may mga ganon tayo before, like phases. Pero ikaw, Amigs, like, we went through that phase together. Like, nag-night out tayo together. Di ba yung buong era na yun? Then, we had another group of friends together. Di ba? From the friends, nakabuo tayo ng another group of friends. Doon tayo naging mas close pa, di ba? Close. Tapos, biglang, dun sa nabuo nating girlhood na parang lahat kasi tayo babae. Parang may mga moments kasi na tayong dalawa lang. Di ba? Wait lang. May naisip ako na petty moment natin. Kasi di ba, ewan ko ba sa inyo nung, di ba may best friend ka that time? Mas super close mo. Niyaya mo ako na mag-bar nung night na yon, nung araw na na-meet Oh my God! Ngayon lang sa Kasi akin nga, naghahanap kayo, meron kayong grupo na binubuo. Okay, wait lang. Baka maguguluhan na yung mga audience. So, ganito yun, guys. So, before, I had a friend in college. We're not friends anymore, I think. I believe we're not friends. So, nung college, parang we were okay. I considered her as a sister. And I'm like, okay, fine. And then, she was the only person that I introduced dun sa best friend ko. Yung guy na sinasabi ko last episode na naging ex ko dito. So, inintroduce ko siya doon. Tapos nakita niya, oh my God, may fraternity yung guy. Sobra siyang, oh my God, meron silang mga lingo, may mga terms sila together, meron silang mga names for each other. So, parang, na-inspire siya. Like, what if we make our own sisterhood? Di ba yun, brotherhood? What if we make Kasi our... naman na magbumuo ng sisterhood, di ba? Yeah. Pero ang sketchy kasi, nung... Ako kasi, parang ako, very lightly, parang, yeah, sure.
at least like we have like a group of friends. Pero this person, she took it like very seriously. Like there's rules, and there's rules. And then that time na inaya ko si girl, si Shannon, no, na mag-bar, was because gusto niyang, tinatawag niya prospect, hanap tayong prospect. Alam niyo yun? Oh, i-recruit ako dun sa group na I-recruit, binubuli niya. i-recruit, ganon. So, parang ako kasi, comfortable ako because si Amigs has been my friend. So, whatever happens to that group that we were thinking of before, and parang meron pa rin kaming relationship together. So, wala rin sa akin bearing yun, di ba? Parang, okay, we're having fun. So, ganon. And then, that time, yun, meron din ako isa pang best friend nung college, si V. Parang naaya din siya dun sa idea. Oo nga, oo nga. Kasi nga, sobrang tight kami ni nung best friend namin noon. To the point na talagang, hala, what if ako din, gumawa din ako ng ganyan. Tapos yun nga, yung isang girl na naging friend ko, sobrang seryoso niya about it. So, pumunta kami ng bad Valentine's para maghanap ng prospect, para i-recruit. So, ngayon, eto na, si Shen, si V, yung isa, tapos si Kelsey, right? Si Kelsey na nag-message na, oh my gosh, let's meet in bad. I'm gonna be in bad. And then, shout out kay Raya. Hi, Raya. Si Raya naman, yun talaga yung ni-recruit. Na parang, as in, literal. Parang, I'm not saying bad things about that girl ha. Pero, literal talaga naghahanap siya ng person. Dahil ako, sobrang, ano na ako, yung parang feel ko na yung vibe sa bad, alam mo yun, boys, drinking, free drinks, and everything. Parang nawala na sa utak natin, di ba, amigs? Parang yung, Oo, kasi ako, sumama ko to have fun. Parang yeah, to me, parang magkaroon ako ng new friends, new set of friends. Yun yung sa akin. Tapos, parang papunta pa lang yata tayo ng bad. Ino-orient niya na ako dun sa group na na-invite ka ni Pat kasi parang maganda kang prospect, maging part ito ng group talaga na. yung nag-orient, no? Kasi naalala ko nun, I was just driving with V in the passenger seat. So, parang nag-vibe lang kami ni V. Parang, oh my gosh, V, ganyan, excited kami nun. Yung ganyan. Oo. Tapos parang gusto mo ba sumali sa group? Sabi ko, mukha namang masaya. Okay lang. Ganyan. Tapos doon na siya nagsabi, okay, kasi may rules tayo. Ganyan. Ganyan. Sabi ko, anong rules? So, kayong tatlo yung leader. Ikaw, si Verna, tsaka siya. Kayo yung magiging leaders. Tapos, maghahanap pa ng other prospects. Parang Under, subordinate. yeah. Oo, under no. So, kulang pa eh. Kasi ikaw tsaka si Kels pa Oo. lang. So, So, parang ang target natin kaya tayo lalabas kasi maghahanap tayo ng prospects. yeah. You know, I didn't know what was on my head that time, but I was just really excited that I was going to a bar and I was drinking because you knew me Oo, before, right? ako din. Wanted to drink. Like, if ever, like, there's a prospect, it's okay. Like, new girl, come. Yung ganon, yung parang, okay. Pero I wasn't really heavily, but that girl was really, like, focused. May goal siya that night. So, si Raya, here comes Raya. Si Raya ata, na-meet ni girl. Kasi ganito na. Si Raya parang may group of friends siya, mga guys and all. Tapos parang, hindi ko na maalala. Like, Raya mag-comment ka kung paano ulit nangyari, pero kinuha siya. So, si girl kinuha si Raya. Si Raya may friend na guy. Tapos, nung kinausap ni girl si Raya, lasing na. Sabi ni Raya, ay, mamal mo yung guy kong friend. Then, I will go with you. Gumanon, parang yun yung deal. Eh, ayaw ni girl, hindi siya ganun, di ba? Very conservative. So, ginawa ni girl, hinanap niya ako. Went around bad. Hinanap niya ako, ito si Pat. So, ako naman, lasing na ako nun, sister. I was so drunk. And then, parang, huh? What's happening? So, Mapapanood ni tita. Mom, I'm so sorry. Pero yun, sabi ni Raya, magmamall muna kayo. Sabi ko, okay. Hence, nakilala namin si Raya. Then, we got each other's Instagram. Tapos yun, super fun night lang. 'Di ba? Parang, ewan ko, may contract signing pa yata yun. Something like, di, ayun na, kompleto na. 6 na tayo. Tapos, parang, siya nga yung parang designate kung kanino kaming, Yeah. So, ang naging mag-partner, ako tsaka si Verna, ikaw tsaka si Raya. Raya, tapos siya tsaka si Kelsey. Tapos, di ba sa group, gusto mo i-search natin? Nasa akin pa yun eh. Talaga? Basta may rules. Oo, basta may rules, tapos may requirements na kailangan continuously ang role na, Report. oo, na basta continuously kailangan, kada Yun labas na. na. Ito sinabi niya. We have certain rules and codes, BBs. I'll send it now.
Oh my God. Then please read and review. Tapos if you have questions, don't hesitate to ask. Ayun na nga! Wait, save! Eto na sister, babasahin ko. May streak pala kami ni Shannon. Kailangan ko lang mag-send ng ano ha. Sis, nahanap mo? Oo, nahanap ko. I found So, it. Okay. ano, intro niya. Hello, girls. We just want to thank you for allowing us to explain to you what our family is all about. Okay, so family. Paragon, Huwag naman mo na sabihin. the group name is all about the sisterhood and the sense of family that we share with each other. You guys are amazing and beautiful ladies, and we should empower that each of us. So, welcome to the family. You guys are now part of the Blank Fam. And then, biglang sumingit na, we have certain rules and codes, BBs. I'll send it now, and then please read and review. Tapos, if you have questions, don't hesitate to ask, okay? So, ayun nga, sinend niya nga, rules and regulation number Oh 1. my God, wait lang, Amix. Ngayon na inaano ko, nakaka-cringe kasi parang gantong-ganto yung ginawa nung group nila, yung ex ko. Oo nga, kaya nga nung nabasa ko 'to, ano ba 'to? I mean, okay, I was young. I wasn't Oo. thinking about it, you know. Pero dun pa lang parang ang sketchy naman nitong ano na 'to, group na 'to. Yeah, Pero kasi but naka-form na ng bond sa inyo, so wala naman sigurong masamang pero ano, to be so honest, this group kasi, what the most I was so proud of our group when, kasi you know me, I'm not into the rules masyado. Di ba nakita mo na hindi ako masyado nag-chat about the oo, rules. ako din hindi din ako masyadong nagcha-chat, parang go with the flow, okey sige go. I'm more of the person na when are we gonna hang out? Let's go out, Oo. let's have a drink, or like yung pinaka-proudest moment ko is when we were able to raise donations. Remember? You were Yeah. able to raise donations to give to the typhoon victims. Oo. So, tapos ayun, sige, run through lang ng rules. Number 1, each member will have a team with one team leader, Alpha, Bravo, and Charlie. Each member will also have their code names depending on their team. Code names are used lang pag hindi kasama yung pinag-uusapan and if she is a member. This is for privacy purposes ng bawat group member. Never tell anyone about the code names sa mga hindi members ng blank. That's a mortal sin. Nakuha niya talaga 'to dun sa ex ko, ex-best friend, ex ko, sister, literal. Number 2, everyone is disseminated with a team and a team leader. The reason for this is so that everyone is heard and guided properly. Ha? The teams are not a reason for members to be distant with each other. The teams are made to organize everyone. So parang pilit na sa group natin may subgroup tapos sila yung magka-team. Parang ganun yung Sis, I'm cringing. Like, literal, yung katawan ko gusto mag-cringe. Wag mo na ituloy. Basta anyway, guys, ganyan. Meron, ito pa. Ito na lang yung pinaka-importante. Personal matters such as having boyfriends, having banks. etc. are okay as long as the group and your participation in the group will not be affected. And girl code, do not date or lende or anything. Ex-lovers, blank body, boyfriends of anyone in the group. This is a sign of maturity and respect for one another because we are family. I'm so sorry, girl. Kasi medyo na ano ko yung girl code sa part na yun. So, ayun, may Eto mga code. sa akin pinaka-cringe kasi is yung all members are responsible to report to their team leaders every week. Balita sa'yo about how you're feeling, kamustahan lang, so that the team leaders know kung okay lang kayo and if you guys need any help with anything. Sa Eh, akin kasi, hindi ko nakita 'to, red flag na pala 'to. Kasi ngayon na binabasa ko siya, ngayon na I'm like, my ex-boyfriend, my ex-best friend is out of my life, I feel like, kasi ito yung ginagawa niya. Sister, ito, may rules, may code, hindi ka nag-report. Oh my God, ano yung info? Ganon sis, very, alam mo parang, yun? parang kailangan required mag-report sa kanila. Hindi naman ganun yung essence ng friendship ng sisterhood 'di ba? Parang, tapos may mga quotes pa, this is how we read, 2012141511619. You know what? I don't wanna read it anymore because ang nagpa-flashback is yung ex ko. okay, How okay. and how he was in the group. So basically feeling ko yun yung pinaka-petty nating face. But I Oo. was so
proud of us. Kasi kahit na alam yung may problems kami nung person na yun, parang you were never like the toxic friends. Parang you were the right friends that I should have during those times. And nag-fade bigla yung kung gaano ka-strict yung friendship. Parang we got out of it Mm. gracefully. Na parang we don't need it. Parang we just need each other. We just Para need kasi may assignment ka every week pag Naalala may ko no'n, every presentation time ka. na parang nagmi-meeting kaming parang leaders, "O, ano ng balita kay Raya?" Eh, ako naman kasi chikahan lang kami literal, na parang, Oo, parang "Babe, how mino-monitor. are you? Babe, how Oo, are you?" Ganyan, ganyan. But like, it was a learning experience. We found each other even through that. Parang naging solid pa rin tayo. I don't know how. Naging solid pa rin tayo. As in, ikaw tsaka ako. Lalo na ikaw tsaka ako. kahit na hindi tayo magka-subgroup nun, 'di ba? Amazing. So, feeling ko yun yung pettiest na nangyari sa atin before. We don't need to be part of like a very, very rigid, Structured, very very structured naman. structured na Ganun. friendship na gano'n ba talaga yung friendship na kailangan may rules ka na susundin? May rule book kayo na susundin? And hence, that's why yung brotherhood nung ex ko, it didn't work. Because, right, now that we're thinking about it, a friendship doesn't need to be that structured. A friendship should come off naturally. Just like how we are as a family, 'di ba? Parang ganun lang din naman yun eh. We don't need na parang, you should abide this, di ka nag-report, di mo ginagamit yung code. Yung mga, Oo. Before kasi 'di ba yung 'di ba lagi tayong lumalabas, lagi tayong nagbo-bar, ganyan. Ang ano niya, ang agenda niya sa labas natin is maghanap ng prospect. Eh tayo, ang gusto lang naman natin is to have fun, to enjoy the night. have fun, to get Oo, and then dressed. during the during 'di ba during our night outs, bigla siyang magtatanong, "O ano, nakahanap ka na ba ng prospect mo?" Ganyan. Kilala mo naman ako, amig. Tsaka kilala niyo naman ako, when I go night out, I go all out. So, nawawala na talaga ako sa parang, ay, may kailangan palang gawin. Yung parang, Oo, parang ako. nalululo yung essence of the night out. Oo, parang siya yun yung focus niya. Tas 'di ba tayo parang ini-enjoy lang naman natin. Grabe, ang dami nating napagdaanan, sis. Tsaka wait, let's reminisce. Anong year ba tayo naging friends? 2018, 2017. 2017. Oo, Yes, you're right, 2017. Kasi CRS na ako. Okay. 2017 or basta 2016 to 2017 tayo Mm. naglagay. 2018, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Happy 8 years! Oh my God, 8 years! 8 years! Grabe At tayo tayo. Pero with the girls, 18, 19. 19, Yeah, 6 years. years na yung friends, Oo. yung group. So, yun, parang siguro blessing in disguise din na nangyari yung mga yun because I found these beautiful women in my life and hanggang ngayon, as in different phases of our life, we've been there. Parang kami kasi yung hindi kami masyado high maintenance. We Mm. we don't really need to update anybody. As air signs tayong dalawa. Yeah, parang Wait, hindi kami ma-update na parang hindi kami everyday nag-uusap, 'di ba? oo, hindi tayo everyday nag-uusap, pero 'pag nag-usap tayo, parang hindi nagkaroon ng gap Hindi nagkaroon between. ng oo, totoo. Oo, umabot sa point na kasi may ibang friends na parang hindi sila comfortable 'pag hindi nagkukuwentuhan or tayo nga, kahit magkatabi na tayo hindi pa rin tayo nagpapansinan. Pero bonding 'yun. Actually, gano'n na gano'n tayo. Like, yan, si Shen, pupunta yan sa house ko nung nasa Pilipinas pa ako. Punta yan ng bahay. Doon lang kami sa kwarto. Phone lang kami. Magkatabi lang kami. Pero magkatabi kami. Phone lang. Magkatabi kami. Tapos 'pag meron lang kaming maisip na, "Uy, ay ganyan, ganyan," do'n kami mag-usap ta's biglang tatahimik na naman ulit. Pero bonding 'yun. Pero sobrang comfortable namin sa isa't isa na hindi for us awkward yun. Kahit sa car, na nagda-drive lang Oo. ako, tapos, di ba, may music lang, tapos ikaw, nagpo-phone. Hindi talaga siya awkward. And same goes with the girls, na hindi kami masyado nag-uusap, di kami nag-updatean. Pero, kunyari, like, recently, nag-video call, oh my God, ang daming kwento, parang hindi nagbago. Yung gano'n, yung kahit absent yung isa, hindi magtatampo yung isa, uy, hindi ako, yung gano'n, yung parang, very, very healthy. Kasi naalala ko rin 'to, yung parang nung nagdespedida ako before I left.
remember. So, I just invited kayo, sila Lowell, yung mga OG, 'di ba? Mhm. Yung some of my SLP babies, gano'n. Tapos yung dalawang lalaki na okay naman ako do'n, yung dalawang guy friends ko. Yun, tapos sobrang na-a-amaze ako kasi, oh my gosh, we've been through so much, 'no? Yung parang ang dami nating napagdaanan before and now parang kapag may mga milestone tayo, yun na yung parang kayo-kayo na din yung kasama ko every milestone. Which is so, True. ang nakakaano lang, kung last episode sobrang bigat, ngayon parang ang sarap sa puso na parang may support system ka, whatever happened. Kahit di kayo masyado nag-update, nag-uusap, they're still there. And yun yung sinabi mo before na tumingin tayo sa paligid natin, ang dami nagmamahal sa atin. And we built that, di ba? We built those relationships with others. I'm proud of us. Di ba? Akala ko talaga si Pat Bratinella yan. Yung tipong, ay, hindi kami magkakasundo nito. And I thought you were a total snob, pero shy at introvert ka lang pala. I misjudged you, Amig. Tapos boom, trauma bonded at may podcast na tayo ngayon. And to be honest, guys, yung mom ko, favorite na favorite yan si Shen. As in, yan ang favorite. Kamusta si Shen? Anong ginagawa niya? O, kailan yan pupunta ng Australia? Ganon. Kailan mag-aasawa? Kailan, kailan kayo mag-aasawa? Hindi na kayo bumabata. So, what does a girl's girl mean to us? A girl's girl, basically for me, very, ano lang siya, straight to the point. Yung would support you, would defend you in a room where you're not in. Will not Totoo. believe the things that other people will tell about your friend. Because alam mo yung totoo. Yun ang girl's girl. And also, ang girl's girl supports girls and women. Kahit stranger, 'di ba? If alam nating mali yung ginawa, we'll just say it straight up. Pag alam nating hindi siya morally right, Totoo. will be the ones to tell that person that that's not right or you should do this. Just hindi nagdidikta, pero you give light and guidance. For me, yun ang girl's girl. How about for you? Sa akin ng girls girl, siguro yung hindi hadlang yung guy sa friendship nyo. Oh, Paano ka ba ano yun? a Into different perspective, no? So what you're trying to say is, ang girl's girl is would choose to be a friend to you even if my boyfriend or my other person na sa life. may guy. Parang a girl's girl will still choose you as a friend over any guy. Over any Pipiliin niya guy. pa rin, parang pipiliin niya pa rin yung friendship over any guy. Yes, I agree. So that's a different perspective naman na, for example, we have a relationship. Kasi hindi na maiiwasan yun eh, na our time, napaprioritize natin yung relationship, di ba? Instead, parang na-overlook na natin yung other friends natin. So, for us, kahit na meron tayong guy or meron tayong relationship, ang girl's girl will always stick with us. Tama? Oo, pwede. And kunwari, meron ding mga instance na parang yung friendship natin nasisira dahil sa isang lalaki. Uy. Inggit or parang nag-iiba yung dynamics natin kasi may pumasok na lalaki sa buhay. Di ko naisip. Diba? Na kahit ganun, nandun pa rin yung, solid pa rin yung foundation, yung friendship natin. Tama. Parang pag dumating sa point na kailangan mo piliin tong guy na to and this girl, pag alam mo, parang kawawa na yung girl, pero kasi gusto mo to si guy pa rin yung, parang, yung side pa rin ni guy, dun ka pa rin sa side ng guy. Na, Yeah, I na get it. bakit kawawa tong girl na to. Oh, I'm getting what you're trying to say. Okay, so when you look at it in a bigger picture, like out of a perspective naman na, kunyari, a couple, may babae, tsaka may lalaki, na ang girl's girl will support the girl kasi kinakawawa na nung guy yung girl? Or kawawa na yung girl because nandun siya sa Pwedeng ganon. Pero kahit kahit situation. situation, alam mo na nakawawa tong kapwa mo babae, pero you still choose to side with the guy. Kasi nga, gusto mo yung attention ng guy. That's immaturity, di ba? Hindi siya girl's girl. Kasi you have to, support the girl, di ba? Gets ba? Paano? Women support women. Women support women. Actually, parang ang lawak pa pala niya kapag iniisip mo, 'di ba, girl's girl. Kasi minsan sabihin lang natin, label as girl's girl. Pero ang lawak pa niya.
Like, hindi lang sa isang aspect ka pwedeng maging girl's girl. Like, for me kasi, may personal experience ako naging girl. Alam ko sa sarili ko maging girl's girl ako. Hmm. Kasi alam ko na kailangan malaman ng babae, di ba? What was the truth behind it? Yun yung pagiging girl's girl. Yung alam mo Kwento. na kasing nadedehado yung girl, di ba? Yun na yun eh. Alam mo nadedehado yung girl. So, kesa sa mapanood mo siya at alam ng conscience, parang hindi clean yung conscience mo. You have to be a girl's girl, meaning you have to tell the truth. You have to console the girl. You have to console women. You have to comfort and be honest. Oh, tsaka yung parang nadedehado na tong si girl. Instead na tulungan mo siya, lalo mo pa siyang sinisira. Yeah. Yeah. Hinihila pa ba? Yun yung hindi, hindi okay. Ang sa So, akin pala, in addition to that, being a girl's girl is not being jealous of other successes. Di ba napag-usapan na natin to before? For example, tayo magkakaibigan, iba-iba kasi yung nagiging phase ng buhay natin. Sometimes, nauuna yung isa maging ganito, nauna yung isa ma-accomplish tong goal na to, yada, yada, yada. Being a girl's is to admire your friend and to support them genuinely without anything bad na you feel with that person. Yung wala kang ill intentions, kumbaga. Parang you're just really happy. You're very genuine about your support and your happiness for that friend na hindi yung parang kakainis na una siya. Yung ganun, parang hindi lang, it doesn't apply only to friends. Kahit to strangers, basta babae. Mhm. It's empowering kasi, di ba? Empower each other, 'di ba? Ganun lang 'yun. 'Yun, kasi tayo, like ang dami nating goals in life. Minsan nauuna yung isa, tas you can't help but like be down sometimes kasi parang syempre yung inggit it's always there sa system natin. Pero kasi kung girl's girl ka, parang you'll just support, you'll be so happy with that person, and you'd say, will accomplish that goal as well. Or I'll accomplish that goal as well. Yung parang see you at the top. Hindi yung see you here. Yung parang ano, hihilahin kita. Yung see you at the top. Yung ganun, Oo. admire ka. Admiration. Instead of you like, naiinis ka o naiinggit ka, parang you just want to pull your others down. Other women down. Yung see you there. See you at the top. Sa akin, a girl's girl for me is someone who gives loyalty. Yes. Loyalty. It gives, parang, it shows sisterhood. Not just loyalty, but genuine support for other girls as well and other women. A girl's girl chooses women, supports women, and doesn't tear them down to feel better. Yes, we So, build each other up. yun yung girl's girl for me. Tama naman. You just support and admire and build each other up. And we always say, see you at the top, guys. See you there. We're gonna be there together. Kasi it's gonna be lonely if ikaw lang, sis. Diba? Kailangan mo yung mga amigs. The genuine amigs with you. Ever had not like other girls either. Ikaw, sis, do you have this? Have you ever had that? For sure meron. Nakalimutan ko na. Pero ang unang pumasok kasi sa isip ko is yung times na parang mas pinili ko na maging part ng all boys group. Parang one of the boys. One of the Kumbaga, boys. Yeah. kumbaga, nung may time before na parang, kasi inisip ko na, ano ba yan? Parang ang masyado kasing madrama ng mga babae. Kaya ayokong makisama masyado sa girls. Ganyan. So, mostly, ang friends ko, guys, mostly. Pero iniisip ko, habang nagmamature ako, na parang yung way of thinking ko, parang nagiging masculine. Yeah. Yung way of thinking I ko. was about to say, yeah. Parang ang cool ko kasi ang Yeah. tropa ko puro lalaki. Oh, syempre. Proud naman ako to say na most of my guy friends, okay, hindi sila nagte-take advantage sa'yo. Solid. As in, solid talaga. Pero nung college, nung nag-navigate ako, naghanap ulit ako ng new friends kasi nga, nasa malayo yung dati kong friends na guys, puro guys. Iba. Yun, dun ko na-meet na parang, parang nagte-take sila ng advantage sa mga tropa nila na girls, which is, yun pala pangit. Tapos dun, nung na-meet ko kayo, parang okay, mas okay magkaroon ng friends na babae
babae. Parang I feel like same din tayo kasi same tayo na experiences. Not like other girls era ko din kasi, one of the boys ako, like, ang laki ng group nila before, right? Like, Mm. nakaka-overwhelm yung group nung ex-best friend, ex-boyfriend ko before. And yun yung lagi kong kasama. And, like, I wanted, like, it's normal that I got, like, how they think. Ang bad thing lang about it is, like, how they think, medyo na-absorb ko siya. To the point na lahat kasi, syempre, they're a big group. Whenever we're together, it's always drinking, it's always, like, kwentuhans. And these guys are typical guys that we meet in our lives. Like, different Mm. personalities, different where they come from. Parang, they came from different areas then. So, parang, ang dami mo matututunan, but at the same time, makaka-realize ka na, oh my gosh, these things or these guys are horrible to women, right? Because there no filter during those times, and dun mo marirealize, shocks, they're capable of doing these types of things. So, in my head, turn on switch ko na siya. Naging ganun ako. Parang na-adapt ko yung mga ganung ugali. So, yeah, may face na parang ang sarap sa feeling. I think kasi pag immature ka pa, so parang ang sarap sa feeling, look guys, I'm one of the boys. Yung ganun parang, Oo, look, pinapansin ako, ganyan, kasi ganyan. ako lang yung girl sa napakadami, parang 15 plus. Ako lang yung babae dito. Oo. And sa akin nag-o-open up tong guy na to. Sa Ganyan, akin ganyan. lang. Ako lang yung girl. Crush Best nung friend. lahat. Yung ganon. Oo, ako yung best friend niya. Tapos, di ba, ayun nga, na-realize ko, kasi iba yung way of thinking nila. Yeah. Lalaki sila. Tapos, may mga moments na hindi sila makarelate sa nararamdaman ko. Thankful ako, grateful ako, na yung group of friends ko, yung solid group of friends ko na puro guys, is, ano talaga sila, mabait talaga sila. As Mm-mm. in, hindi sila nagkaroon ng phase na parang nagkaroon ng fuckboy era or ano. Solid, wholesome talaga sila. Mm-mm. Pero when I got to, nung nag-college, nung yung nagkaroon nga ako ng new group of friends, iba to. Parang ang pangit ng ano. So, hindi ako makarelate sa kanila na Parang ginagawa there came a point na parang we were okay, pero as time goes by, dahil nag-grow tayo, nagkakaroon tayo ng development, nagde-develop yung decision-making part of our brains, 'di ba? Parang na-realize natin na parang we're weighing it, na parang, this is not right. Or like, thankful tayo because we get the perspective of men or of boys, pero at the same time, they don't know what we're really going through emotionally. Kasi emotion. we're emotional, we're very reactive, and they're very solution-based types of people. 'Di ba? Parang they're not that emotional. If they are, then okay. Pero not to the point where, kasi multifaceted yung pagka-emotional nating mga babae. Hindi lang siya because of this, hindi siya mababaw. May pinanggagalingan siya. Hindi ko naman sinasabing mababaw yung sa mga lalaki, pero parang ganun na nga. Pero parang pag tayo nagiging emotional, it comes from our real place of hurt, of pain, of trauma. Na minsan di talaga naiintindihan ng guys eh. It's us girls who understand that because maybe once in our lives na pagdaanan din natin yun and we know what to say. Kasi may mga moments ako with those guy friends na parang may pinagdadaanan ako. Instead of getting good advice, parang ina-undermine nila yung kung paano ko sinosolve yung problem ko. Doon ko na-realize pa konti-konti na, oh my God, this is not healthy. So, unti-unti, I was being distant. Kasi I'm growing, I'm maturing eh. 'Di ba? Ayun, boys, 'di ba? Scientifically proven, you're a nurse, I'm a speechy. We know, we learned it before that guys are late bloomers. Late talaga sila. So, hindi sila ganun ka mature mag-isip. So, yun. Oo. That's my take on that. How did they shift from competition to community? Siguro, in a general in a From the mindset of, I'm not like other girls, to empowering women to parang Mhm. ganun. Ako, it all boils down to maturity and growth. Kasi, we all go through phases in our lives na yun nga, kailangan nating pagdaanan yun to learn. Right? So, hindi naman sa sinasabi ko na, no, don't go through that phase. You needed to go through that phase kung ano rin yung napagdaanan natin both similarly with our guy friends, 'di ba? Para malaman din natin na okay, in this specific moment of our lives, I'd rather give support and empower kapwa kong women than side to these men or boys. Gets mo yun? Kasi
dun ka na nag-mature, dun ka na nag-grow. So, mag-shift talaga yung mindset mo with things. Kasi change lang naman yung constant sa lives natin eh. So, we'll really shift from that because that's a sign of maturity as well. Yon. And also, parang we're in a generation na grabe ramdam mo talaga yung woman empowerment. Kung paano rin tayo pinalaki ng mga magulang natin. Like, kudos to our moms. Like, they're the ones who kept on, like, personally, my mom, I just remembered out of the blue. My mom raised me up like this because she told me, you have to be strong. Dapat hindi ka dumedepende sa lalaki. By the time comes, kailangan mong maging strong enough to stand on your own para hindi ka mabelittle ng mga lalaki. Yun yung sinasabi niya sa akin. Maybe coming from yung parang nakikita niya akong growing up and ang hirap din kasi parang she raised me like a single mom because my dad would always be abroad. So parang yun na ini-instill niya sa akin na tignan mo ako, I'm raising you guys up kahit ganito yung sitwasyon. Nakayanan ko. So yun yung parang it also boils down to how we were raised, yung mirrors natin ng mga moms natin, kung gaano sila ka-strong. So na-absorb din natin yun one way or another. And gusto rin natin i-give back sa kapwa nating women or kapwa nating sisters or amigs, 'di ba? So yun. Truly, meron ba tayong best girl moment? Yung mga simple, yung parang naalala mo yung nasa bad tayo, tapos medyo tipsy-tipsy na. Tipsy-tipsy na tayo. And then we're going to the bathroom. Tapos these girls would be just like strangers. They're gonna be like, girl, you look so cute. I love your makeup. I love your earrings. I love your top. Yung mga ganon, yung parang ang sarap sa feeling na we compliment each other. Yung mga ganon. Ano pa ba mga best girl moment? Oh my gosh, recently, sis, naalala ko lang, uminom ako dito sa bar dito sa Australia. So, ako, nalasing talaga ako, literal, kasi puro kami shot ng tequila. As in, shot, shot, shot. Sige, go. Ako naman, okay, kaya ko pa ba to? Shot, shot ako. Sis, suka ko malala. Alam mo yung suka ng mga lasing sa bad sa labas? Ganun na ganun yung suka ko, nakakahiya. Sa Australia pa talaga ako nagsuka, girl. Tapos yung mga babae doon, as in strangers, they're like, hey, are you good? Hey, give her water, give her water. Lahat sila talaga inaano yung hair ko, are you fine, are you good? So parang ako, oh my gosh, these people, they're so sweet, they're so kind. Yung ganon, parang ang sarap sa feeling. You're safe. Parang ang sarap sa feeling na you feel safe with these women. Oo. About you, ikaw? May mga naalala ka ba? Kahit yung mga light moments. Sa akin, girl moment ko is yung time nga na binubuli mo si Frenny. Tapos kasi ayaw kasi talaga ng, parang may pinagtutulungan. So, parang sinamahan ko siya. Kasi wala talaga siyang friend. So, kahit inaaway siya, pinili ko pa rin talaga siya as friend. Ayun. Yun yung parang unang pumasok sa isip ko na girl moment. Pero turns out, iba pala yung ano niya. At least we've Tsaka, done our part. no, I've done my part. Kasi kahit ang daming nag-aano sa kanya before, pero hindi ko pinapansin. Kasi nga, alam ko na deep down, mabait siya. Mm-mm. Yan lang talaga, hindi siya naging mabait sa akin. And, meron din mga girl moment. May Amig, mga, alala ko lang, girl moment nating dalawa recently. ano, Ako, nung may nakadate akong may fiancé, ayun, kwento ko. yun, relating it to our first episode. Please, guys, watch the first episode. Thank you pala sa lahat ng nanood ng first episode. Grabe yung support nyo. Grabe overwhelming. Pero if you guys watch it, I know you guys heard me saying or telling a story about this guy that I dated na apparently meron siyang fiancé back home. 'Di ba? Or wherever she may be right now. But when I received her message, right then and there, blocked the guy, talked to her, told her the truth, sent screenshots, literally just did everything I can to comfort her and to tell her everything, okay, with this guy na fiancé niya. So yun, pagiging girl's girl. Yun, di ba? Example, ikaw, amigs, ikwento mo sa kanila.
yung ginawa mo? Parang nag-start ako last year, I tried Bumble BFF. And sobrang solid ng mga girls doon. Grabe. You told me nga. Sobrang solid. Ang dami kong naging friends. Shout out sa mga friends ko. Hi! Na-meet ko sa Bumble BFF. Ayun. As in talagang sobrang solid kahit hindi pa kami nagmi-meet in person. Sobrang supportive nila. Sobrang solid. Ang dami kong friends na na-meet sa Bumble BFF na super solid. So, nung sinabi mo sa akin na nag-Bumble BFF ka, tinry ko din. Pero, busy ko kasi sa work. So, parang hindi ko na siya natuloy. Pero try ko din. Try natin, guys. Guys, sa mga nanonood. Try nyo. Malay nyo, 'di ba? Tapos, meron pa ba? Ay, recently din sa akin, may girl din na nag-message sa akin na parang tinatanong niya kung kilala mo ba tong guy na to. Eh, di ko naman kilala. Honestly, hindi ko kilala yung guy. Tapos Hmm, sabi, I remember that. ayun. Honestly, hindi ko talaga kilala. Tapos, parang, alam mo yung nag-flashback yung nangyari sa akin. Yeah. Na-feel ko yung nararamdaman niya na ganito, ganyan. And I explained to her na, honestly, hindi ko siya kilala and I don't think na fina-follow ko siya sa Instagram. Paano mo nasabi na, paano ka nagkakutob na maybe isa ako dun sa mga girls niya? Tapos sabi niya, kasi fina-follow ka niya sa threads. Tapos sabi ko, hindi ko talaga siya kilala. And if ever, nakilala ko siya, and nalaman ko na may girlfriend, hindi ko din, hindi ko din Or, siya parang papatulan. sense of decency na lang yun eh, 'di ba? Sense of decency na lang natin yun talaga. Kahit i-explain nung guy, eto girls ha, kahit i-explain nung guy na break na kami eh. Pero kasi, di ba, parang kakatapos lang ng breakup, tapos sasabihin nung guy na gusto kanyang i-pursue agad, kahit nasabihin na break sila. Yung decency lang na parang ma-acknowledge mo yung nararamdaman nung yung other party. Yes, and as well as hindi nyo din alam kung totoo yung sinasabi nung guy, 'di ba? Di ba? Na nagsisinungaling lang yun. What if nagsisinungaling lang yung guy? Exactly, just to get in your pants. That's it. Oh, ganun. So be careful. Be careful. Always be a girl's girl. Always, always, always. Kasi iba talaga ang hindi ko alam kung paano gawa ang brain. Kung ano yung mga neurons na naglilink sa brain ng mga lalaki. Hindi ko talaga alam kung paano sila mag-isip. But what I know is that a woman can understand her fellow women as well. So that is what I'm gonna do. I'm going to support women. I'm gonna empower women. Kasi dati, I'll admit it, I had a low-key, not like other girls mindset. Cringe. Pero Babe. na-realize ko, being like other girls is actually a compliment. We're amazing. True. Right? Real girls girl energy is all about creating a safe space. Walang competition, walang shade, puro support. Kahit walang eksena, cheerleader ka pa rin. True. Amiga, meron ba tayong girl code rules? Wala. If ever, ano bang para sa atin? Anong girl code rules natin sa friendship natin? Paano ba? Kasi sa atin eh. Natural Kasi na kasi yung sa atin, to be honest. kung inappropriate kasi yung nangyayari, hindi natin tinatolerate eh. We don't tolerate it. And also, sobrang gets na gets natin kung ano yung energy na ibibigay sa isa't isa. So, for example, if someone is going through something, alam agad natin kung ano yung gagawin natin. Alam agad natin yung boundaries natin as well. Like, hindi natin i-bombard yung isa't isa with questions. Kasi tayo yung friendship natin, for example, pag tinatanong kita, what happened? And then you'd say, hindi pa ako ready i-share. Hindi kita pinipilit. I would say, okay, amigs, if you're ready to share, I'm just here. I don't take it like against you. I always like just accept it because you're in that phase. Parang wala tayong ill energy na binibigay sa isa't isa din. That's what I'm Totoo. trying to say. Actually, as Libras, ikaw Libra Sun, Libra rising ako. Ayaw natin ng rules to begin with, di ba? Ayaw So, natin rules. ayaw natin na may sinusundan tayo na specific structure, di ba? Yung norm, ito. Girl, tataliwas tayo sa norm. Ayaw natin ng ano. So, feeling ko, na-apply yun sa dynamic natin as friends. Friend. Na wala tayong rules. Wala tayong, na parang, okay, parang binibreak mo yung girl code rules natin. If ever man, pag inappropriate or hindi siya okay, hindi natin tinotolerate, diba? Also, yeah, that's right. And also kasi, we're in that specific point of our lives na what is morally right, yun yung nagsisenter din sa atin. So, tsaka parehas tayo ng principles, parehas tayo ng morals, parehas
pare-pares tayo ng culture. So, hindi talaga natin kailangan mag-adjust. Kung ano yung tama sa akin, yun yung tama sa'yo. Gets mo? In general. So, Oh, wala talaga tayong parang, oh, you're breaking rule number 13. Oh, you're breaking rule number like this. We just know how to be the right friend for each other and the true. support that we need. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung sa career man yan, financial, sa relationships, everything, 'di ba? Everything and anything. Oo. Nabasag mo na ba yung girl code before? Yung technicality ng girl code ha. Yung parang you can't, 'di ba? Ano ba ang yung stereotype ng girl code? Yung you can't date your friend Friends X. ex or anything that had to do. Pag may history na yung friend mo with that guy, that's an X, right? Hirapan ako i-explain, guys. You know, because it's very funny na parang mababalik na naman tayo sa episode 1. When I was together with my ex, parang I asked kasi this ex of mine had a something with yung kaklose namin ni Shen. Pero it was very casual. It was very casual. Actually, dalawa sa kanila. Yung isa, casual thing. Yung isa, date lang. So, tinanong ko muna yung isa naming friend na, uy, like, I don't want this to be weird with us. Ganyan, 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 ganyan. Parang right off the bat, parang alam ko na sa sarili ko na I might be breaking girl code. But I have to be honest. Kasi I was in the situation already. So, nakakahiya man. Pero yun yung nangyari. But we were able to talk about it naman. Tapos ngayon, it's a joke na with us. It's a joke na with us. With this friend of mine and me about it. Pero yung girl code na, yun lang naman yung sa akin. Yung stereotype na girl code na you can't date your friend's ex. Yun. Ayoko na ikwento yung isa. Okay. Ikaw, Amigs, nabasag mo na ba ang girl code before? Unknowingly, hindi ako aware. Hindi Anong context? Ano yung nangyari? Naging side chick. Okay, 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 okay. Naging side chick ako, hindi ko alam. As in, I swear, hindi ko alam talaga. And hindi to nangyari isang beses, 2 beses siyang nangyari. Do I know this person? Yeah, oo. Pero yung isa, hindi. Kasi matagal-tagal. Sobrang tagal na nun. Hindi ko alam. Actually, 3 pala. 'Di ba? Honestly, hindi ko talaga alam. Nung una, low-key nilalandi ako nung jowa ng friend ko. Talagang magkasama kami. As in, third wheel ako. Ganyan. And then, tong si Guy kasi, parang nagiging touchy sa akin. Ano pa ako nun? Basta, sobrang medyo bata-bata pa naman ako. At yung isip ko nun, feeling ko nga na sexual assault ako eh. Yeah. Oo, parang magkakasama kami. And then, tong si Guy, naging touchy sa akin. Tapos, magkasama sila. Ako, hindi ko, ito talaga, sobra. As in, inamin ko din dun sa friend ko na kaklose ko naman ngayon. And up until now, friends pa rin kami. Sinabi ko sa kanya, hindi ko nasabi sa'yo kasi at that time, di ba pag na-assault ka, magugulat ka kasi na ginawa sa'yo eh. As in, talagang nag-freeze. Parang natigilan talaga ako. Shit, anong gagawin ko? Parang, as in, talagang nanlamig yung buong katawan. Ayun, talagang, tapos, yun pala, na-feel ng girl na ginaganon na ako ng jowa. Yung girl, understandable, nagalit sa akin. Pero, sinabi ko yun sa best friend ko. Sabi ko, parang hinawakan ako ni ganito, ganyan. Tapos, anong sasabihin? Paano ko sasabihin kay friend? Natatakot ako, ganyan. Tapos yun, after some time, napatawad naman, nag-break sila, napatawad ako. Tapos, okay kami. Yun yung first. Second, nung college, may friend ako na may boyfriend. Tapos, so, ayun. So, in-invite nila ako na, uy, tambay tayo, ganyan. Parang, edi sama-sama naman ako sa kanila. Etong boyfriend ni ate girl, my roommate. So, tumatambay kami dun sa dorm nila. Tapos, ayun, parang lagi kaming Irereto. Oo, nirereto sa isa't isa. Eh di syempre, kaibigan ko to si Sige, single naman ako. Hanggang sa parang nililigawan ako ni Guy. Umabot sa point na ganun. Roommate? Oo, ni roommate. Nililigawan ako ni roommate. Ganun. Nag-effort siya sa akin. Hinihingi niya pa nga yung schedule ko sa class schedule ko eh. Tapos kada break ko, pinupuntahan niya ako sa class para ayain lunch or kumain during my break. So, di ba, medyo napa ka. Kasi etong si boyfriend ni friend, parang botong-boto, no? Bagay-bagay kayo, ganyan. Tapos, yun pala, hindi alam ni girlfriend, nung friend ko, na nagkaka-develop na pala kami. So, one time, nag-coffee kami nung friend ko, tapos
may makiki-join sa atin na friend ko din. So, na-meet ko yung bagong girl. Ganyan. Nakaharap ako dun sa door ng coffee shop. Hmm. Biglang pumasok si roommate. Oh. Tapos nag-hi ako. Tapos tumingin din si girl. Tapos sabi, "Be, balik ka dito." Kaya pala hindi lumalapit si roommate na nakita ako. Kasi girlfriend niya pala. Oh my, Si girlfriend niya pala. the plot Ate, twist is plot twisting. so umupo siya. As in, magkatapat kami. Girlfriend niya. Tapos yung common friend si friend. Oh, Talagang, tapos hindi siya makatingin sa akin. Ganon. God. Hindi ko din alam kung bata pa ako nun. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin dun sa girl. Kinat off ko naman yung guy. Hindi ko na siya in-entertain after nun. Pero si guy, nag-effort pa rin sa akin. It, Ganyan. Nalaman ng girl, hindi ko alam kung paano nalaman ng girl. Tapos kinausap din ako ng friend na, pwede ka daw bang kausapin nung girlfriend, ganyan, ganyan. Sabi ko, okay lang. Alam ko inad niya ako. Tapos may isa pa siyang best friend na inad ako. So parang, ang dating sa akin, pinagtutulungan nila ako. Yun. Understandable naman kasi, baka iba yung alam niya na story. Tapos, inantay ko siya na mag-message sa akin, pero hindi natuloy. Tapos nalaman ko na sila pa rin, ganyan. Sabi ko, okay, sige. Pero binlock ko na yung guy after nun. Ayun. So, unknowingly, nakabasag ako ng girl code. Ng very juicy. friendship green flags naman na di madalas pag-usapan. Green flags. Green flags. Pag-usapan. Ang hirap niya i-enumerate kasi parang feeling ko tayo yung, not to be bragging, but feeling ko tayo yung embodiment of a green flag na friendship. Bakit? Kasi isipin mo we came from a friendship na hindi naman tayo nag-click nung una. Tapos ang dami na nating friend groups. Pero iba pa rin yung relationship natin with each other. Very genuine. Tapos ngayon na parang LDR yung friendship. Alam mo, hindi siya burden, yung ang gaan-gaan pa din. Hindi burden yung friendship natin. So, parang we help each other sa different aspects ng buhay. Hindi tayo, parang di ba yung lagi natin pinag-uusapan nga na parang, I love our friendship kasi parang wala tayong inggitan. Yung kahit okay na una ako dito sa Australia to pursue my career, parang hindi siya naging parang factor na mapalayo yung loob mo sa akin. Yung ganon. Kasi alam ko na dream natin to di ba? And sabi ko nga na, soon ikaw din. 'Di ba? Yung parang very healthy lang talaga. Literal guys, wala talaga kaming inggitan. To be honest. As in. So, wala akong kasi for me talaga yung inggit, yan yung root cause ng lahat. Kasi ang dami ko ng mga naging friends, naging ex-friends because dyan sa inggit na yan. At ayoko na. Kaya itong friendship na to, I really value it to at sea. Kasi yun talaga ang green flag. Pinaka-importante yung wala kayong inggitan as friends. Yun din sinasabi ng nanay ko sa akin eh. Yun, yung you just support each other. Kasi isa pa sa reasons na wala tayong inggitan. Kasi magkaiba tayo ng goals in life. Yes. Magkaiba tayo ng goals in life. Pero, gusto natin sa isa't isa na mapabuti yung goals. Na mini-make sure natin na ma-reach natin yung goals ng isa't isa. Literal, ganyan kami guys, na parang naalala ko noon yung nagpa-plan pa lang ako pumunta ng Australia. Si Shen talaga yung parang, go lang, kaya mo yan. Nahihirapan na ako. Yung mga ganun, nade-drain na ako. Parang kailan ba? Yung ganun, grabe yung waiting season. Pero siya talaga yung nagsusupport na sabi niya, Amigs, yan na yun, no? You're like one step closer to our dream. Kasi yung dream talaga namin is talagang, alam kasi namin alam namin na it's not forever na nasa Pilipinas lang kami or it's not forever na magiging stagnant lang yung lives namin. Alam namin na we're gonna venture on to very successful things in life. And pinupush talaga namin yung isa't isa. Like, ngayon sa career path ni Shen, na lagi ko siyang I'm so proud of her, yung ganun little, and yung mga victories niya, sobrang proud ako. Ako din, pag nag-share ako sa kanya, siya din talagang, oh my God! Kasi lahat kami, literal, pag meron kaming good news sa work, oh my God, Amis! Ganon. Ganon talaga kami. Even the small wins, sineselebrate natin together. Yes. So, yun talaga yung, yun nga yung sinasabi ko like from before, wala kaming ill intentions with each other. Andun lang talaga kami, as in support lang talaga kami. Yung ganon. Kahit nga yung pag-alis ko, akala ko parang, oh my God, baka lumayo na yung loob sa akin ni Amigs. Hindi. Day, mas naging close pa nga kami.
As in. Isa pang green flag na hindi madalas pag-usapan is yung binibigyan nyo yung isa't isa ng space without taking it personally. That is so true, amigs. True talaga yan. Yung hindi nagtatampo, kung hindi ka sumagot agad, or alam mo na may pinagdadaanan siya, inaantay mo na mag-open up siya. Hindi Open yung up. dinadamdam agad. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Tayo. Tayo. Kasi Gusto na ganun tayo. hindi tayo agad nagtatampo sa isa't isa. Oo. Diba? Oo, hindi. Parang ano lang, yung parang mababaw lang na tampo. Ah, okay. Ah, okay, best friend mo siya. Ah, okay, may ba ako ng BFF sa Bumble BFF? Okay. Ganun lang kami, pero hindi siya yung sobrang seryoso. Hindi siya seryoso mag-aaway. Tsaka, Yun. for example, kasi nga iba nga yung time zone namin. So, minsan tatawag ako, hindi siya sasagot. O madalas talaga siya yung tumatawag, hindi talaga ako sumasagot. Kasi it's either naglalaba ako, nagluluto ako, natutulog ako. Yun lang yun. So, yun. At hindi kami naiinis sa isa't isa. Yung parang, okay, we call, and then, okay, okay. So, I'll just call next time. Oo, ganun. Tsaka, Wait, meron akong gustong sabihin, nakalimutan ko. Sige, ikaw muna, Amigs. Ito pa yung green flag na hindi madalas na pag-uusapan sa friendship. For example, si Amigs, may friends din siya in different circles. Hindi ako yung parang, oh, nakakainis. Hindi ko ganun. Parang, oo! oo, happy ako na, oh my God, happy ako na meron nakakausap si Amigs, na hindi lang ako. Happy ako may iba siyang circle. Or ako din, as a very friendly person dito, alam niyang marami akong kaibigan. 'Di ba? Yung hindi siya yung parang, ano ba yan? Wala na kaming time. Hindi kami ganon. Yung parang, normal lang sa amin yung ganon. Hindi threatened pag may bagong friend. Hindi talaga. Hindi, di ba? Hindi threatened. Wala, Kasi never ko. secure ka. Secure tayo sa place sa natin, sa isa't isa. Exactly. Secured tayo sa sarili natin. And secured tayo sa friendship din natin. Kaya never natin na-feel na to be threatened. Rather than natutuwa tayo. Kasi 'di ba minsan tayo busy. So at least nakakausap mo yung iba. Oo, Yung ganun. totoo. Hindi tayo yung parang possessive. Yung kailangan friend lang kita. Ako lang yung friend mo forever. Di pwede Oo. yun. Di ba naalala mo nung nanood tayo ng wedding ng best friend ko nung high school? Mm, mm. 'Di ba? Yung ganun yung mga Ako pa nga nagtanong sa kanya, Amigs, ano na ba? Wedding na ba nung friend mo? Oo, ito. So, kaming dalawa, nanood kami. Kasi yung high school best friend ko kinasal pero sa US. So, Mm. Live parang stream. virtual yung naging wedding nila. Kami ni Pat noon. Sabi ko, tara na tayo ng wedding ng best friend ko. Sabi siya, oh, sige talaga. Tapos umiiyak-iyak din siya. Alam mo yun, kahit hindi sila ganun ka-close. Yung Kami parang, close. Parang nakikita ko lang siya virtually. Kilala ko lang oo, siya. The best friend siya ni Amigs. The friend siya. Ako naman, alam mo yun, yung parang wala eh. Kasi secured nga talaga ako kay Amig. So, I don't need to feel threatened. I don't need to be possessive as well. Yung ganun. tama. Naalala ko lang, yun yung gusto ko, buti bumalik yung train of thought. Ano naman yung kung yun yung green flags, ano naman yung red flags na iniiwasan na natin ngayon sa friendship? Red flags na iniiwasan natin sa friendships ngayon. Kasi wala naman tayong inggitan. So, hindi natin nasabi na may iniiwasan natin yun. Kasi natural naman na wala naman tayong inggitan. Wala akong maisip na red flag sa friendship natin eh. Pero siguro in general, as a piece of Ang advice, perfect natin. healthy. Perfect. Joke lang. Pero sige, mag-isip tayo. As payo sa mga nanonood sa atin, 'di ba, about friendships. Siguro one red flag 'yon. Nyo na lang yung if meron kayong friend na nagiging possessive sa inyo, na parang bawal kayo magkaroon ng other group of friends, bawal kayo magkaroon ng other networks. Red flag na yun, sis, X na yun. Bakit ganun, 'di ba? Kailangan you have to grow eh. You're gonna meet a lot of people. Kasi by the end of the day, kung talagang strong bond nyo and okay ang friendship nyo, ano pa rin yung friendship? Hindi mo mawala yan. Siguro yung sa atin, as friends, yung iniiwasan natin is yung ganito talaga ako mindset. Parang
nililimit mo yung sarili mo. Parang nagbibigay ka ng excuse sa sarili mo. Wala eh, ganito talaga ako eh. Yun yung red flag natin? Parang ito tolerate. Hindi, yun yung iniiwasan natin. Or sa limiting beliefs natin? Oo, limiting beliefs natin na ganito lang talaga ako. 'Di ba tayo in-encourage natin yung isa't isa na mix kasi ganito, ganyan. So kung hindi parang ini-instill natin sa minds natin ng isa't isa na mag-grow. Mag-grow and wag maging stuck sa comfort zone. Oo, isa 'yun sa mga iniiwasan natin. Kasi sa atin wala naman tayong hidden competition. Kasi yung achievements ko din. Yung achievements ko din. Oo. Feeling ko yun yung hindi rin nakikita ng iba, na kapag yung friend mo may na-achieve sila. For me kasi, kunyari, nung pumasa ka ng board exam, sobrang proud ko na parang meron akong RN na friend. Hindi siya yung parang, oh my God, pumasa siya ng boards. Hindi siya ganon. Parang, oh my God. Tapos parang, Sa atin, sa friend group natin lahat, 'di ba? Yung nauna si Verna na nakapasa sa SPT, tapos umiiyak tayo sa Boracay. Oh my God! Tapos, oh my God, kinakabahan ako kasi ako na yung next. Ganyan, ganyan. ikaw yung 'Di next. ba? Sa Tapos friendship, after mo si Kels. si Cassie muna. Tapos ako yung last. Tapos meron pa kaming picture niya na pinicturean namin yung mga PRC licenses namin. Yes, kami ay pasado. Kami ay Listen, lisensyado. 'Di ba? Ang saya sa feeling. Magiging proud ka na, oh my God, yung amigs ko working in this industry. She's really good. Yung mga ganun. Parang napapaproud ka. Hindi yung parang, ay, nakakainis. Ang galing niya. Ba't ka maiinis na magaling siya? For me, ba't oh, ka maiinis? tapos 'di ba tayo, oh, yung friend ko, ganito, ang galing. Ganyan. Talagang we're Talaga, bragging. Meron akong friend oh, na civil engineer. May PT, may nurse. Yung mga oh, ganun. ano ba yung friend ko, SLP. Tapos ngayon Oh, nasa Australia, oh, ganyan. diba? Ganun. Alam mo, ang dami kong friends na kilala ka nila kasi lagi ko kinukwento. Na Ikaw ganyan. din. Kilalang kilala ka na ng mga kaibigan ko dito. Ay, naku, yung friend ko, nurse yun. Pinipilit ko nga dito yun, kasi in demand siya. Ganyan, ganyan. Girl code is also about respecting emotional boundaries. Kung sinabi ng friend mo na I'm not ready to talk about it, huwag mo pilitin. Hindi lahat ng support is about pag-uusapan agad. And here's one. If your amigs is beefing with someone and you're neutral, be honest. But don't be a double agent. Kasi may difference ang pagiging neutral at pagiging chismosa sa magkabilang camp. Green flag, yung friend na kahit wala ka sa room, sure na pagtatanggol ka. Kasi hindi lang siya friend to your face. Red flag, yung kunwari curious lang siya sa issues mo, pero may hidden agenda. Girl, don't use me as content. Okay, eto na. Amazing. Okay. Okay, mga amiga. This is our newest segment, Amigas Anonymous. Your safe space / storytime zone where you get to share your friendship chika we all need to hear. Every week, we'll ask you to send in your stories based on a topic like friendship, fallout, petty revenge, ride or die besties, or delulu confessions na hanggang ngayon, ikaw lang ang naniniwala. Today's topic, friendship stories that will haunt or humor you, mga fake friends, girl code violators, silent cut-offs, or that one delulu era na hindi mo pa rin ma-let go. Let's Okay. go! Sobrang excited ko kasi ito yung first ever Amigas Anonymous segment natin. So, we posted on our Instagram for our followers to send in their stories about friendships, 'di ba? So, ang catch dito, guys, meron kaming dandaranan, pa-cash prize sa napili namin na nag-send ng story. So, we're gonna send you a DM when we release the episode so that we could send you your cash prize. Maliit na thank you lang sa pag-support sa amin. Ayun. Okay. Okay, Ready, amigs? ready. Okay, babasahin ko na, guys. I'm gonna keep it anonymous as possible. Okay, sabi niya, yung sa akin, may ex-friend for 7 years rin yata. Super, super close talaga kami. Halos araw-araw rin nagtatawagan. Almost lahat ng secret, alam namin. Even sex life namin. Nagkaroon kami ng problema sa friendship. Nag-unfriend na sa FB, and then block niya ako. After niya ako i-block, may mga naririnig na ako sa ibang friends namin na kesyo tomboy daw ako, may gusto ako sa kanya, clingy ako, selosa, etc. Oh my God! Oh my God. Na-shock
na-shock ako kasi yung palang concern as friend na pinapakita ko sa kanya, iba pala yung dating. May ka-relationship kasi siya noon that time na medyo magulo sila. So, syempre as a friend, support ka and mag-aalala ka rin. Yun pala, iba na sa kanya yun. Then I decided to end the friendship na talaga for good. Kasi ang toxic at my God, gusto ko rin ng hotdog, hindi bibingka. Share ko lang para sa iba na sana wag mag-assume kasi nakakadismaya. Sayang yung pinagsamahan namin. Yun pala, tingin niya sa akin. Oh my God, sister! Ang juicy. Anong ano mo doon? Anong side mo doon? Ako parang na-weird lang ako kasi parang bakit mo ililabel yung friend mo na may pinagsamahan kayo na tomboy, na tibo, just because concerned yung friend? Eh, bare minimum na yun eh. Parang pag magbigay ka ba ng bare minimum ng good treatment sa friend mo, may malis na agad na, oh my God, baka gusto niya ako. Yung ganun, parang, that's a normal thing to do, as a friend. Na maging okay ka, na maging, maging concerned ka, right? Hindi ko din magets paano umabot sa naisip niya na baka may gusto sa akin tong friend ko, tong best friend ko, 'di ba? Tsaka for me, if ever man na tomboy tong friend mo, bakit mo siya sisiraan? Exactly. 'Di ba? Bakit mo sasabihin sa iba niyong friends na kesyo ganto, kesyo ganyan? 'Di ba? If ikaw parang na-awkwardan ka na sa nangyayari, 'di ba? For you, hindi yun yung norm. For you. Kasi iba-iba tayo ng ganun eh. May boundaries tayo, 'di ba? Malay mo, natatapakan na pala yung boundaries mo. Bakit hindi confront mo or mag-communicate ka dun sa friend mo? Kasi kaya nga kayong magkaibigan eh. Kasi 'di ba? Magkaibigan kayo, you have to be open with each other na hey, medyo nababother na ako sa concern mo. Feeling ko tuloy may gusto ko sa akin. Yung ganon, Oo. di ba yung may just be open about it? Parang for me, ang off lang din yung pagsasabi sa ibang tao. Kasi parang dapat inuna mo muna na pag-usapan na kayo lang as friends. Di ba na parang ganto, 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 ganto. This bothered me. I feel like tuloy natibo ka. Di ba? Naloka ako dun sa gusto ko rin naman ng hotdog. Ayoko sa bibingka. Oo, kasi 'di ba as girls, as best friends, nandun yung concern natin sa isa't isa. 'Di ba sa atin, mas nagigisan pa ng friendship natin yung ginagawa. I mean, sa sexual part, hindi natin nabibigay sa isa't isa. Pero yung 'di ba, emotional, Emotional, yung comfort, support, minsan mas consoling. nagigatan pa natin, 'di ba? Compared sa Sa mga time din, 'di ba? Minsan kayo nung ex mo magkasama kayo pero tumatawag pa rin ako sa FaceTime eh. Ikaw 'di din, ba? 'di ba? Sa akin? Kahit nga nagbe-bebe time eh, tapos basta tumawag ka, sasagutin kita. Exactly. Ganun. Exactly. So, ewan ko kung bakit naging ganun. Baka feeling ko talaga hindi kayo genuine friends. Or for that person, hindi kanya tinuturing as genuine friend. Kasi naisip niya yun sa'yo eh. Meron siyang malis na nakikita sa genuine concern mo and sa genuine actions mo towards that friend, 'di ba? Totoo. Ay, nakakaloka. Pero nakakaaliw naman na na may ganito tayong segment, 'di ba? At least makaka-relate din yung ibang tao kapag kayo din na experience nyo yung ganito. Basta big no-no Oo. talaga sa akin yung sa iba mo muna sasabihin, hindi sa akin. Hindi mo ka i-confront about it. Oo, walang confrontation na nangyari, bigla na lang siyang mag-tsismis ng gano'n. O Hindi parang naman binibypass ka niya, in-overlook ka niya, eh, ikaw yung person that's, concerned. I mean, kayong dalawa lang naman yung taong concerned dun sa issue. So, bakit nyo kailangan isplok sa ibang tao? Gets? totoo. So yun, amigs. Thank you pala sa mga nag-submit. Thank you, guys! It means a lot to us. Ngayon na nag-grow yung Community natin. community natin. So, thank you. If you want your story read on the pod, follow us on IG, watch out for our weekly prompts, and send in your entries. No judgment here, just amiga therapy. Ayun. Amigs, normal lang ba ma-outgrow ang friends? Oo, kasi kung hindi na kayo pareho ng direction sa buhay, natural, ma-outgrow niyo yung isa't isa. And hindi naman ibig sabihin nun is hindi na kayo friends. Parang at some point in time, naging part pa rin kayo ng buhay ng isa't isa. And wala sila, hindi tayo ganito kung hindi natin sila naging friends before. For me, very normal na mag-outgrow ng friends. Kasi yung nasa mindset ko all the time is people come and go. And it's not just romantic relationships, it's also friendships. Sa sobrang dami ng nawalang friendship sa akin. O sa talampuhay ko.
For me, I don't take it negatively. It's just that hindi kayo nagmamatch, or if you cause so much anxiety, stress, and negative things to that person, then I think that's enough reason for that person not to be your friend, 'di ba? If for What, them. what if wala naman kayong drama with each other, pero nag-outgrow na lang kayo naturally. It's normal. It's normal kasi sabi mo nga, 'di ba, parang kung hindi na kayo same wavelength, kung hindi na kayo same energy nung person, alam mong sa sarili mo na, oh my God, nare-realize mo na, hindi na kami same eh, 'di ba? Hmm. Mararamdaman mo yun eh, sa sarili mo. Hindi na kami same. Hindi ko na siya kaya maging kaibigan. Yung ganon. So, it's normal. Yung mga silent cut-offs na nangyayari, for me, it's okay. Kasi blessing in disguise yan eh. Tsaka for the mental well-being then of other people. Sometimes kasi, minsan talaga tayo yung cause nung pag-depreciate ng mental well-being nung person eh. So, mas okay na rin na parang nag-silent cut off, or hindi kayo parang kahit na tinry mong ayusin over and over again and hindi talaga, then just let it be. Let them. Let them, 'di ba? Kasi Totoo. people come and go. People come and go, and those people that you still have in your lives, be thankful for them and cherish them. Yun lang. Kasi you never know kung parang hanggang saan na lang or hanggang kailan sila magiging part ng buhay mo. Dun sa mga friends na na-outgrow natin, we just have to wish them well. Yeah, pray for them, 'di ba? Pray for them that they're still okay, that Kung they're sasama yung loob mo na makita mo sila na yung achievements sila, wow, grabe yung achievements, tas wala ka, magsasama yung loob mo. Kasi hindi mo din alam yung mga pinagdaanan niya, and hindi mo din alam yung reasons nila kung bakit ka nila kinat off. Exactly. And, everything happens for a reason, 'di ba? So, ganun talaga ang buhay. Hindi talaga siya yung mga taong na-meet natin nung una, yung mga taong nakasama natin, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan natin sila makakasama, 'di ba? Kasi ang daming factors na pwedeng to come into play whenever we talk about life. Life is very complicated as it is. Marami tayong pinagdadaang inner battles. So, yun. Hanapin natin yung mga taong tatanggapin talaga tayo. Yes, that's so true. Hindi lang tanggap na ito-tolerate ka, tanggap ka at the same time, gusto ka nila na mag-grow, And maging better. And to maging better. accomplish your dreams and goals and Oo. aspirations in life. So, So, yun. hindi lahat ng kaibigan mo sa 20s mo, kasama mo pa rin sa 30s, and that's okay. True. Minsan ang growth hindi laging sabay. Pero hindi ibig sabihin nun, may samaan ng loob. Diba? Yes. Glow up din yung matutong mag-let go without the drama. Grown woman friendship era, mga amigs. Cheers to that. So, that's it mga amigs. Sana na-enjoy nyo ang kwento kung paano kami nag-evolve from side-eye queens to ride or die amigas. And hey, let us know what you want us to talk about next. Any friendship issue, life drama, or unfiltered chika you want us to unpack. I-DM or comment nyo lang. Follow and share this episode with your amigs. And yes, even that one friend na dati mong mortal enemy, pero ngayon, partner mo na sa crime. Este life. See you next episode! Stay unfiltered, amigs! Bye!